pa makumpirma ng palasyo ang pagbitay sa mga OFW sa China, lumabas na ang ilang balita tungkol sa pagkamatay ng 3. Nahuli nga ba sa balita ang Malacanang? Ikwento mo, Ina Zara. Alas 11:30 nagsimula ang press briefing ng palasyo. Simula pa lamang klinaro na ni Deputy Presidential Spokesman Abigail Valte na manggagaling sa gobyerno ng China ang kumpirmasyon sa pagbitay sa 3 OFW. I understand the DFA has said that out of respect to the families and to the 3 Filipinos, they will not issue any statements as to any confirmation or any any confirmation of the carrying out of the sentence as respect to the 3 and to their family. So talagang manggagaling na po ito sa gobyerno ng China. Pero mag-aalas 12 ng tanghali, isang text message galing sa DFA ang natanggap namin. Mag-aalay daw ng 1 minutong katahimikan ang DFA para sa alaala ng 3 OFW. I'm not quite sure if that's a confirmation, but rather than a notice that they will be observing a moment of silence at 12. However, once we do get confirmation, we will release a statement on the matter. Ma'am, nakalagay kasi in the memory of the 3, tapos God bless their souls. Parang, ano na siya, ma'am? And from Bombo Radyo, this is... Yeah. Sorry, allow me to confirm and then we will release a statement shortly thereafter. Maya-maya pa. Yes, Raymond. Vice President Binay already confirmed the execution. Sorry, allow me to... We have a statement for this. Allow me to release it later. Ayon kay Palace spokesman Edwin Lacerda, hindi naman daw ibig sabihin nito na huli sila sa balita. This is what we got from the DFA. The execution was a private matter, so we don't know exactly, and the DFA was not aware of the exact time of the execution. Nang mga oras na binibitay ang 3 OFW, nasa private meeting daw si Pinoy kasama ang mga leader ng CBCP. Pinag-uusapan nila ang Responsible Parenthood Bill. Nang makumpirma ang balita, kasama ng Pangulo ang mga pari na nagdasal sa chapel ng Malacanang. We wanted to know kung kamusta na, and when I told him that based from a text from Sec Malaya that they were already been executed, he became a bit he was silent. All of us moved from the guest house to the palace, chapel in the palace. So we prayed for a few minutes for the souls of the 3 Filipinos. Ipinagtanggol din nila Sherda ang mga naging hakbang ng palasyo para maisalba ang buhay ng 3 OFW. You cannot blame the Philippines for going against that. They have their own laws. While we have voiced our reservations against death penalty, still and ultimately it's the laws of the country of China which would have to be enforced. Mensahe pa ng palasyo sa mga pamilyang iniwan nila, magpakatatag sila. Kasabay nito, nangako din ng Malacanang na pananagutin nila ang mga sindikato na naging mitsa para mabitay ang 3. We are resolved to ensure that the chain of victimization, as pushers and trap and destroy lives in pursuit of their trade, will be broken. Ina Zara, News 5. Ilang linggo ring sinubaybayan ang kwento ng mga huling araw ng 3 binitay na OFW sa China. Balikan po natin ang mga pangyayari sa report ni Eric Montas. Taong 2008 nang maaresto sina Sally Ordinario Villanueva, Elizabeth Batain at Ramon Credo. Nahulihan silang nagpupuslit ng drogang heroin papasok ng China. Base sa batas ng China, ang sinumang mahulihan ng 50 gramo pataas ng droga sa kanilang bansa ay may kaparusahan na kamatayan. Ang nahuling droga kay Sally at Ramon, higit 4,000 gramo. Kay Elizabeth, halos 7,000 gramo. Tumakbo ang kaso ng 3 OFW sa China ng higit 2 taon na hindi nalalaman sa Pilipinas ang kanilang sinapit. Pero nitong taon, pumutok sa Pilipinas ang hatol na bitay sa kanila ng People's Court of China. February 21 ang itinakdang bitay kina Sally at Elizabeth. February 22 naman kay Ramon. Bago ito, naaresto sa Isabela ang sinasabing recruiter ni Ordinario at nagpadala raw sa kanya ng droga na si Tita Kakayan. Nakadetain pa rin siya hanggang ngayon sa NBI. Dali-dali namang nagpadala ng emisaryo ang gobyerno sa China para subukang iligtas ang buhay ng 3 OFW. February 18, tumulak sa China si Vice President Jejomar Binay. Kinabukasan, umuwi si Binay bitbit ang balitang pinagpaliban ang bitay ng 3 at pag-aaralan muli ang kanilang kaso.
Pero nitong 23 ng Marso, pinaalam ng China ang masamang balita sa Department of Foreign Affairs. Tuloy ang pagbitay kina Sally, Ramon at Elizabeth ngayong araw at 30 ng Marso. Eric Montas, News 5. Marami pang Pinoy ang nakapila ngayon sa death row sa iba't ibang bansa. Ayon sa datos ng migrante, nakatakdang bitayin ngayong taon si Dondon Lanuza, isang OFW sa Saudi Arabia. Ang kaso ni Lanuza, murder. Noong 2008, sumulat pa si Lanuza sa gobyerno para humingi ng tulong para sa kanyang pamilya. 2 Pinoy naman ang bumaba ang parusa sa life sentence. Sila ay sina Cecilia Alcaraz na nakasuhan ng murder sa Taiwan at si Marilu Ranario na murder din ang kaso sa Kuwait. Si Jakatia Pawa naman na nasa Kuwait din, wala pang balita sa murder case niya. Sa kabuuan, 125 na mga Pinoy sa buong mundo ang nasa death row. 78 dito nasa China at lahat dahil sa droga. Sa iba pang mga balita, aminado naman ang mga eksperto at mismo mga opisyal sa Paracale, Camarines Norte na peligroso ang kaliwat kanang pagmimina doon. Dahil sa sumbong ng News 5, agad silang umaksyon sa problema. Narito po ang aming eksklusibong report. Panahon pa ng mga Kastila at Amerikano, minimina na raw ang Paracale, Camarines Norte. Panahon na ng internet at iPad, ginto pa rin ang pakay ng mga tao rito. Dahil sa kaliwat kanang tama na inabot ng bundok at lupa ng lugar dahil sa pagmimina, unti-unting humihina ang pundasyon ng lupa. Delikado yung pag lumindol eh. Kasi fine sediments yun. Pag lumindol, pwedeng gumalaw yun. May mga taong nakatabi doon. No? So, pwedeng makapinsala yun. Una, at saka may mercury content yun, ang taas. So, ito po, ang malaki ang problema, yung compressor eh. Yung mga ilalim ito, bubutas na ito eh. Pero ang problema, hindi lang lupaan ang minahan ng apektado. Maging ang mga likas na yaman, ramdam na raw ang epekto ng pagmimina. Nung nag-umpisa silang mag-operate or explore, nag-umpisa naman na mula yung tubig ko. Hindi regulated ang pagmimina sa amang parte dito sa Camarines Norte ayon na rin sa mga minero. Kaya naman ang pamahalaan, wala ring pakialam sa kanilang kaligtasan. Dahil sa sumbong ng News 5, agad inaksyonan ng pamahalaan ang problema. Nasampula ng Unidragon Mining Company, isa sa mga tinuturong nagpaparumi sa dagat ng Paracale. Cease and desist order para sila po ay wag mag-operate. Nangako na rin ng mga opisyal ng Paracale, ire-regulate na nila ang mga minahan sa lugar. Pero ang mga siyentipiko, simple lang ang paliwanag kung bakit hindi matigil ng mga politiko ang pamamayagpag ng mga minero. Pag pinagbawal nila yan, talo sila sa eleksyon. Sa ganyang klase, kanya-kanya eh. Kanya-kanyang hukay eh. So parang kanya-kanyang hukay ng sarili mong malilibingan na yan. Sa huli, ang lugar na hindi maubos-ubos ang ginto, mukhang malapit ng buweltahan ng lupang inabuso na ng husto. Erwin Tulfo, News 5. Bukas po ang expose at aksyon sa mga kapatid nating may reklamo at may pruweba ng mga kabulastugan ng isang opisina o kawani ng gobyerno. Sa mga gustong tumulong magsiwalat ng katiwalian, mag-email lamang sa news5action@gmail.com o tumawag lang po sa aming hotline na naka-flash sa inyong screen ngayon. Makakasiguro kayo ng agarang aksyon. Showbiz action tayo. Naglunsad ng benefit concert ang Organisasyon ng Pilipinong Mga Awit o OPM para matulungan ang mga OFW na naiipit sa mga krisis sa iba't ibang bansa. Jeff Fernando, ikwento mo. Mga Pinoy na naiipit sa kaguluhan sa Middle East at mga OFW na nakakaranas ng magkakasunod na trahedya sa New Zealand at Japan. Sila ang nagtulak sa Organisasyon ng mga Pilipinong Mga Awit or OPM para ilunsad ang proyektong Balik Bayani, isang fundraising concert na naglalayong tulungang makabangon ang mga OFW na nagigipit sa ibang bansa. Maganda siguro kumilos tayo. Tayo mismo ang gumawa ng paraan kung paano tayo makakatulong. So, this is just one of them. Pinangungunahan ng mga pinakasikat na mga awit sa industriya, ang benefit concert na magaganap sa Araneta Coliseum sa April 14. Kabilang dito sina Gary Valenciano, Lea Salonga, Ogie Alcacid, Jamie Rivera, Christian Bautista, Bandang Aegis at marami pang iba. They can do they could make use of the talents that were given to them. I think what Ogie is doing is a start.
and a way of inspiring other people to do something in their own little way. Nakikisimpatya at nakikidalamhati rin ng OPM sa 3 OFW na binitay ngayong araw sa China. Nakikiramay kami sa mga kamag-anak nung na-execute na na kababayan natin, no? And our heart goes out to them. Si Mr. Pure Energy nga, nais maghandog ng awitin para sa mga naulila ng 3 binitay na Pinoy. As a musician, I know how music can change someone's life, and I hope that to the families left behind, I hope and I pray that through the music I've been blessed with, I hope the music can bless you as well. Jeff Fernando, News 5. Ba't nang mukha akong duwende? Palakin mo nga ako! Lumaki nga lahat. Knock, knock! Who's there? Piano! Piano who? Piano ang puso ko kung wala ka. Si April Boy po yan. Ito naman po si Jessa. Piano kaya ang puso ko kapag kapiling mo na siya. Nakakita na ba kayo ng sobrang liit na piano? Maliit kasi, kaya hindi na makita. Ito. Smallest grand piano ay nilabas. 9.8 inches ang lapad, 7 inches lang ang taas. Para din pong ako, super cute talaga. Kaya paboritong tugtugin ng dalaga. Sa Japan ay gawa ng kumpanyang Sega. Sega din pumurma, abay dung kakaiba.